Yo mga kalahi, magandang hapon sa inyong lahat. Dating Senator Bong Revilla nakakulong na sa may payatas sa Quezon City Jail. Habang ang mga mastermind ay patawa-tawa lang habang lumalaklak ng mamahaling alak, habang nagsisesyon yung iba, yung mga malalapit o pinakamalalapit sa mga mastermind, sila ay patuloy na nagsasaya at layang-laya, hindi pa po nakukulong ni hindi nga nakakasuhan. At nasa city jail na nga po si Senator Bong Revilla at dun siya ikinulong sa kasong malversation na 92 million. Actually, pasok yan sa plunder. Ang plunder po ay 50 million. Hindi ko lang alam kung ang malversation ay may piyansa. Kasi ang plunder, wala pong piyansa. Pero gaya ng sinabi ko, no, yung mga mastermind patuloy na nagsasaya, patuloy na malaya, at patuloy na naghahasik ng kadimunyuhan. Kaya itong pamumuno ni Bongbong Marcos, although hindi natin kinakampihan si Bong Revilla, pero nasanay na tayo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung saan andyan yung maraming tanim witness, tanim ebidensya, ang dami. Napakadami po na ginagawa nilang puro tanim. Kaya wala na tayong tiwala sa kung anumang mga hakbang, desisyon ang gawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dito po sa Quezon City, tandang-tanda ko, sinabi ni Mayor Joy Belmonte na 33 ang Ghost Flood Control Project dyan. Ayan po ay tandang-tanda natin. Nabalita po yan sa lahat ng mainstream media. 33 Ghost Flood Control Project ayon sa investigasyon ng grupo ni Mayor Joy Belmonte. Pero meron na bang nakulong dyan na congressman? Congressman dyan si Arjo Atayde. Meron na bang nakulong? Wala. Hindi nga nakasuhan. Bakit? Alam ko, magagamit ito ni Bongbong Marcos, itong mga congressman na to, sa impeachment ni BP Sara, at dito nga sa impeachment sa kanya, para hindi siya ilaglag, hindi niya rin ilalaglag itong mga congressman na to. So gagamitin sa sariling interes. At kung meron silang batas na isusulong, siguradong walang magagawa itong mga kawatan na congressman dyan sa Quezon City dahil hawak sila sa leeg ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya hindi kinakasuhan, hindi pinapakulong dahil gagamitin ang mga congressman na itong mga buayang tiwali na ito. Si Bong Revilla, election pa noong 2025, nilaglag na nila. At wala na sa posisyon ngayon. So ano pang pakinabang ni Bong Revilla kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez? Wala na. 2025 election nga, nilaglag na siya . Alam ko, nanalo yan si Bong Revilla . Ang ipinasok nila, si Kiko at si Bam Aquino. Hindi naman nanalo yung Kiko Bam na yan. Nanalo lang yan sa Comelec at kay First Lady. At sino pa yung isa? Nilaglag si Revilla. Ang alam ko, si Bondok. Si Bondok po ay nanalo. Yan ang pagkakaalam ko. Paniwala ko. Dahil si Bondok ay pangatlo sa buong Mindanao. Una si Bongo, si Bato, at pangatlo si Bondok. Pang-apat lang si Marcoleta. Kung hindi ako nagkakamali. Yan yung natatandaan ko. Ang alam ko, dalawa ang nanalo na inilaglag ng kampo ng mga Marcos para ipasok si Kiko Bam. Kaya 2025 pa lang nilaglag na nila si Bong Revilla. At dahil nga wala na sa posisyon, ano pang pakinabang ni Bongbong Marcos kay Bong Revilla? At kaya tinuluyan itong si Bong Revilla dahil negative na ang rating ni Bongbong Marcos. Kaya ito yung parang inaakala niya na mababawi niya ang tiwala ng taong bayan. Hindi na. Hindi na po.
Dahil doon po sa mga mastermind at malalapit sa mastermind na ayon kay Marcoleta, may ebidensya kay Martin Romualdez. Pero ano ginagawa? Siyempre, pinoprotektahan. Dahil malaki ang impluensya pa rin ni Martin Romualdez sa maraming congressman ngayon. Kaya kailangan ni Bongbong Marcos pa rin si Martin Romualdez. Ang nakikita po natin ng mga pangyayari dito po sa gobyerno ni Bongbong Marcos ay puro pamumulitika. Kung ano yung makaka-benefit sa kanila, yun yung ginagawa nila. Para paunlarin ang bansa, wala na. Impeachment dyan, impeachment dito. Yan na yung tatrabahuhin ng mga congressman at mga senador. Wala na silang ibang matatrabaho, kundi puro politika, pamumulitika. Kaya, wala nang pag-asang makabawi, umangat, umasenso ang Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Wala na. Puro ganyan lang po ang magagawin ng administrasyong ito. At isa pa, meron pang issue sa Cavite. Ang Remulla at Revilla. Dahil si Bong Revilla nilaglag nila. Ito po ay pinagkasunduan. Dahil ang mga Remulla ay nagtatangka na kuhain yung mga posisyon ng mga Revilla sa Cavite. Nandyan yung anak, congressman, si Lani Mercado, parang congressman din o mayor. Alam ko, congressman din. So, yan yung mga posisyon ng mga Revilla dyan sa Cavite na gustong kuhain ng mga Remulla. Kasi nga naman, kapag nakasuhan mo si Bong Revilla at lalo na naipakulong mo, kasiraan po yan sa mga Revilla. Kasiraan. Ang tanong, paniniwalaan ba yan ng taong bayan? So, ang kinukuha ng mga ganid, sakim, sa kapangyarihan, sa pera, yan yung kinukuha. So, isang issue yan. Ang kapangyarihan sa Cavite. At sabi nga natin, para may masabi lang, may mapakulong lang, si Bongbong Marcos, nilaglag na si Bong Revilla. Dahil kay yung isang witness ng taga DPWH, yung Yusek Bernardino ba yun? Dahil siya daw ang naging bagman ni Bong Revilla. Yan naman ay lilitisin pa. Di patotohanan nila. Pero kapag hindi nila napatunayan yan, talagang grabe yung panlolokong ginagawa sa atin. Yung mga obvious na mga congressman na mga nagnakaw, kitang-kita natin sa mga alahas nila, sa mga sports car nila, sa helicopter nila, kitang-kita na natin ang ebidensya. Pero hindi kinakasuhan, hindi ipinapakulong. Pag ganyan ang ginagawa nila, hindi maibabalik ni Bongbong Marcos ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Lalo siyang ilulubog ng survey niya. Pero, sige, pagbigyan natin ang administrasyon. Kung talagang mayroong paglabag, kasalanan si Bong Revilla, dapat makulong. Pero paano yan kung wala naman silang mapatunayan? Dahil nga wala nang katiwa-tiwala tayo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Paano yan? Ibig sabihin lang talaga, nililin lang ang taong bayan ng ating presidenteng ito. So, abangan natin kung itong si dating Senator Bong Revilla ay makakapagpiyansa o makakalaya pansamantala, tignan natin yung update. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. See you po next time. Bye-bye.